Nang itinarak ng ermitanyo ang mga daliri nito sa dibdib ng pasyente na may usal sa isang kampila ng nagliliyab, biglang bumagsak ang pasyente habang nangingisay ito. Habang nagwiwika ang ermitanyo ng, Wala akong pagpipilian kundi kitila ng buhay ang nilalang na yon. Dahil sa lakas ng sumpa nitong pinakapit sa katawan ng asawa mo, pagpapahingahin na muna natin itong asawa mo. Nanghina ng husto ang katawan ng asawa mo dahil pirsahan kong inalis ang espiritu ng engkanto dito sa katawan ng asawa mo, Mundo. Pero huwag kang mag-alala, ipangako ko sa iyo na babalik sa normal itong asawa mo. Sa ngayon, kinakailangan na muna niyang magpahinga para makabawi ng lakas. wika ng ermitanyo. Makalipas ang ilang minuto, nagpasya ang ermitanyo na lalabas na muna siya ng bahay kasama si Nuli at ang ama ni Mundo. Habang si Umar naman at ang mga kamag-anak nila abala sa pagbantay sa ina ni Umar, hindi pa nagigising. Habang papalabas ng bahay ang tatlo, pumunta ang ermitanyo sa likuran ng bahay nila Umar kung saan naroroon ang isang napakalaking duhat. Mundo, dahil sa pagtambak ng asawa mo sa puno na ito, hindi niya namalaya na nagambala niya ang mga engkantong naninirahan dito. Kaya't binigyan siya ng napakalalang sakit bilang ganti sa asawa mo. Wika ng ermitanyo. Nang sinabi yun ng ermitanyo, halos hindi makapaniwala ang ama ni Umar na mayroon palang ganong mga nilalang na kayang manakit ng mga tao. Ayon pa sa ama ni Umar, kung hindi nagkataong nagkasakit ang kanyang asawa, malamang hindi niya masasaksihan ang mga ganong nilalang ng ginamot ni Manong Duming. Magamat maraming manggagamot ang nagsasabi sa ama ni Umar na mga engkanto nga ang may kagagawa nun, hindi pa rin siya kumbinsido. Doon pa lang siya napaniwala ng tuluyan nang si Manong Duming ang kanyang nakitang ng gamot. Maya-maya pa, nagpaalam na ang ama ni Umar na papasok na muna siya sa loob ng bahay nito para puntahan ang kanyang asawa sa loob. Kaya't ang naiwan sa labas si Manong Duming at si Nuli. Sa oras na yon, doon nalaman ni Nuli ang hidwaan ng ermitanyo sa mga engkanto na yon. Ayon pa kay Manong Duming, kasulukuyan pa siyang sinasanay ng guro niyang ermitanyo ay mayroon na itong mga kaibigan na mga engkanto doon sa bundok. Ayon pa sa ermitanyong nagsasanay kay Manong Duming, engkantong panig sa kadiliman ang naging kaibigan nito. Dahil nga aral ng kanan ang tinataglay ng ermitanyong si Inko, kung kaya't bago makalapit ang engkantong yon sa ermitanyo, kinalas ng ermitanyo ang lahat niyang bakod at poder sa katawan na kinarga. Dahil kapag nagkataong hindi kinalas ng ermitanyo ang mga karga sa katawan, animoy nalulusaw ang engkanto na yon. Tumagal ang pagiging kaibigan ng ermitanyo at maharlika ng mga engkanto ng halos 1 taon. Subalit hindi inakala ni ermitanyong Duming na paraan lamang yun ng engkanto upang paslangin ang kanyang maestro. Nasilayan na rin ni ermitanyong Duming ang itsura ng engkanto na yon sa tuwing nag-uusap ang ermitanyo at ang hukbo ng mga engkanto. Ang mga kawal naman nito nakabantay lang sa paligid ng hari nitong sinisilbihan. Magamat kampante si ermitanyong Inko sa mga engkantong itim, itong si Manong Duming naman, hindi pa rin siya nagpapakampante, bagkus lalong itinaas niya ang kanyang bakod at poder sa katawan nang siyang natutunan niya sa ermitanyo. Dahil ang paniniwala niya, kapag panig ng kadiliman ang isang nilalang, mananatiling maitim ang budhi nito. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang paniniwala. Isang araw, bumaba itong si Manong Duming sa bayan para makihalubilo sa mga taong naroroon. Naiwan ang maestro nito habang kausap ang mga kaibigan nitong mga engkanto.
Taon-taon bumaba itong si Manong Duming sa bundok para bumisita sa mga kamag-anak nito kapag may fiesta. Hindi kain ang kanyang pakay sa bayan, kundi inuman. Habang papawi siya sa bundok na tinitirhan nila ng kanyang maestro, sa bandang gubat pa lang, nakakaramdam na siya ng isang malungkot na enerhiya na bumabalot sa paligid ng bundok na yon. Nang siyang labis niyang ipinagtataka, pag naglalakad siya ng 10:00 ng gabi sa gubat, napansin niya sa kanyang sarili na kanina pa siyang sinusundan ng mga alitaptap na sobrang dami. Dahil sa kanyang mga nakita, doon siya nagmamadaling naglalakad dahil mayroong mali. Pagdating niya sa kubo ng kanyang maestro, nadatnan niya ito na nakabulagtang nakahiga sa lupa at purong pasa ang buong katawan nito at halos hindi makilala ang pagmumukha ng ermitanyo. Dahil sa tindi ng pinsala ng katawan nito, animoy dinumugyo ng mga grupo ng mga demonyo. Ayon pa kay Manong Duming, sa bawat parte ng katawan na kanyang nahawakan sa ermitanyo, durug-durug ang mga buto nito na animoy dinaganan yun ng pison. Dali-dali niyang iniangat ang ulo nito habang inalog-alog. Magamat nakapikit na lang yon at sumuka ng dugo, nagawa pa nitong magbigkas ng isang salita. Mag-iingat ka sa maging kaibigan mo, iho. Sambit ng kanyang maestro habang unti-unting nanlalambot ang liig nito. Sa puntong yon, doon napagtanto ni Manong Duming na ang kaibigan nito ang may gawa sa pagpaslang sa ermitanyo. Magamat napaslang ang ermitanyo sa mga kaibigan nito, naiwan pa rin ang mga gamit nito na kinalas ng kanyang maestro sa katawan bago hinarap ang mga kaibigan nito. Nakalagay ang mga gamit nito doon sa maliit nitong altar, doon sa kubo nilang tinitiran. Alam niyang hindi yun kayang hawakan ng mga masasamang nilalang dahil ang mga medalyon na yun, punong-puno yun ng mga dasal sa kanan. Habang palingalinga siya sa paligid, doon pa siya nagulat nang masipat niya ang isang baliti doon malapit sa kanilang kubo na animoy binagyo yun ng napakatindi. Wasak-wasak kasi ang mga sanga nito at halos wala na yung dahon. Kaya't ang kanyang nagawa na lang, pagmasdan ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang maestro, iyak siya ng iyak noon na halos sumpain na niya lahat ang mga nilalang na panig ng kadiliman. Halos kalahating araw din siyang naghuhukay sa magiging libingan ng kanyang maestro na pumanaw. Bagamat doon namatay ang maestro na ermitanyong Duming, hindi pa rin siya umalis sa bundok na yon dahil sa kanyang pagnanais na makaganti sa mga nilalang na pumaslang sa kanyang maestro. Subalit lumipas na lang ang 2 taon. Tila ba may kaluluwa ng ermitanyo hindi nagparamdam sa kanya. Nagpasya na rin siya noon na bumalik sa bayan para doon manirahan, subalit mayroong kakaibang nangyari sa kanya. Bago pa man darating ang araw na paglisan niya sa bundok, bigla siyang nanaginip patungkol sa pagkamatay sa ermitanyo. Ayon sa kanyang panaginip, para siyang nakalutang sa hangin na sa palagay niya bumalik siya sa nakaraan na lumipas na 2 taon. Nasipat niya noon ang kanyang maestro na nakaupo sa ilalim ng balite at kausap nito ang hukbo ng mga maharlikang engkanto. Maya-maya pa, nasipat niyang pinagtulungan ang kanyang maestro ng hukbo ng mga engkanto na yon. Nagpagulong-gulong ang ermitanyo sa lupa habang walang awang pinagtulungan ng mga demonyo. Tawa ng tawa ang hari ng hukbo na yon nang biglang may tumalon sa hukbo na yon na isang napakalaking gagamba na may ulo ng tao. Kitang-kita niya sa kanyang panaginip kung papaano nagwala ang alaga na ermitanyong ingko habang pumaibabaw ang nilalang sa bangkay na ermitanyong ingko. Nang bigla na lang siyang nagising,
nang humagulgol siya sa iyak habang natutulog. Napanaginipan niya ang kanyang maestro. Lumalabas ng kubo itong si Manong Duming. Habang pinagmasdan ang napakadilim na paligid, hindi na siya nakatulog ulit noon dahil sa kanyang panaginip na yon. Sa isip-isip niya, maaring buhay pa ang alaga ng kanyang maestro dahil minsan na rin siyang nakakaramdam sa tuwing gabi na mayroong nilalang na animoy nakamasid sa kanyang pagtulog. Bigla naman siyang napapaisip kung paano natawag ng kanyang maestro ang alaga nitong sawangis ng gagamba. Magamat na ipasa ng ermitanyo sa kanya ang lahat nitong aral, hindi na ituro ng ermitanyo sa kanya kung paano tawagin ang nilalang na yon. Makalipas ang ilang araw, hanggang sa dumating ang mahal na araw. Ayon kay Manong Duming, sa lahat ng mga taong nagtatangan ng mga lihim na karunungan, mapaantingero, albularyo, mambabarang o mangkukulam, ay sa tuwing mahal na araw, nangangalap yun sa mga kabundukan para mas lalong palakasin ang mga karga nito, lalong-lalo na sa mga ermitanyo. Dahil nasa kabundukan naman siya nakatira, pinili niyang ilatag ang lahat ng mga medalyon na naiwan ni ermitanyong si Inko at binigkas ang lahat niyang pinakamalakas na usal na minana pa niya sa kanyang maestro. Sa pagbigkas niya ng mga usal na yon, nagsisiungawan ang lahat ng insekto sa paligid. Dahil sa kanyang ginawa, sa hindi inaasahang pangyayari, mayroong nalaglag na isang libritang itim doon sa kanyang harapan at nanggaling yun sa bubong ng kubo ng kanyang maestro. Pagbuklat niya sa unang pahina ng libro, bigla siyang kinabahan nang makita niya ang isang larawan ng isang halimaw na sa palagay niya ay isa yung dambuhalang gagambang may ulo ng tao. Sa baba ng larawan na yon, nandun ang isang nakasulat sa isang Latin na bagong-bago sa kanyang paningin. Doon niya napagtanto na yun ang mga usal na pantawag sa alaga ng ermitanyo. Sa pagbuklat niya sa ibang pahina ng libro, doon niya natuklasan ang dati niyang maestro na may abilidad din pala sa panig ng kaliwa. Sa madaling salita, aral ng kaliwa na pinakamataas ang nilalaman ng libro na yon. Sa madaling salita, namana din ni Ermitanyong Duming ang kanan at kaliwa. Habang sarap na sarap sa pakikinig itong sinuli sa kwento ng ermitanyo, bigla naman silang naantala sa pagkwentuhan nang may lumapit sa kanila ang mag-amang si Manong Mundo at Umar. Dalang mga inumin, habang itong si Umar naman, kahit gabing-gabi, may hawak yung tandang na panayhimas pa nito. Habang papalapit ang dalawa sa kanila, nagsalita dito ang ama ni Umar ng, "Manoy Duming, tumagay na muna kayo. Ito, kula po yan. Pampainit yan ng tiyan." Wika ng ama ni Umar. "Oo nga Manong Duming, Nuli. Bukas may magaganap na malaking pasabong sa ating baryo. At hindi lang dito, maging buong Negros nagsasaya sa araw ng San Juan." Wika ni Umar doon sa dalawa. Sumagot naman dito ang ermitanyo ng, Kaya nga may dala kaming panlaban na manok para sa pistahan ng San Juan. sa hindi nakakaalam sa San Juan, buwan yata ito ng June o Hunyo na halos lahat ng mga tao niyan naliligo sa dagat at may pistahan din. Maraming palaro sa bawat baybayin ng Negros. Merong karira ng bangka, langoy, at ang mas tinatangkilik ay ang pasabong ng manok. Balik tayo sa kwento. Kayo ba, Mundo? May panlaban ba kayo bukas sa magaganap na pasabong? Tanong dito ni Manong Duming sa mag-ama. "Oo naman Manoy Duming.
4 na manok ang aming ipanlaban bukas. May iba naman tayo, Manoy. Parang nagtsatsaga naman kayo sa manok niyong dala na yan. Parang hindi naman yan panlaban. Sige, hayaan mo. Bibigyan ko kayong 2 ng panlaban bukas. Wika naman ang ama ni Umar. Hindi na, Mundo. Kontento na ako sa anong meron ako. Pero iwan ko dito kay Noli. Baka gusto niya. Sagot naman dito ng ermitanyo. Sige, bukas natin yan pag-usapan, Manong Duming. Sa ngayon, magpahinga na muna tayo para kinabukasan may lakas tayo. Para naman hindi tayo antukin sa sabungan. Wika pa ng ama ni Umar. Kaya't sila Noli at si Manong Duming. Pumasok na sila sa bahay ni Umar at para matulog na. Alinsunod sa sinabi ng ama nito. Habang katabing matulog ni Noli ang ermitanyo, nagwika ito sa kanya na pabulong. Noli, bukas na bukas, kapag nandun na tayo sa sabungan, huwag kang magpapahalatang isa tayong dagunang mananabong. Dahil kapag nagkataong mahalata tayo, may posibilidad na makontra ang tanga nating Bertot sa ibang mga sabungirong bihasa din. Tandaan mo, Noli, hindi porkit nagtatangan ako ng malalakas na aral ay pwede ko na itong gamitin sa sugal. Wika ng ermitanyo nang siyang naintindihan naman ni Noli. Maya-maya pa, nakatulog na rin silang 2 sa kwartong pinapatulugan sa kanila ng pamilya ni Umar. Nagising na lang silang 2 ng isang madaling araw nang makarinig sila ng ingay sa labas ng kanilang kwarto. Pareha silang nagigising noon, kaya't minabuti nilang lumabas ng kwarto ng pinatulugan sa kanila. Paglabas nila sa silid na yon, nadatnan nila ang buong pamilya ni Umar na halos magtatatalon yon sa tuwa nang makita nilang nagagawa ng makapagsalita ng ina ni Umar. Magamat hindi pa ito nakakatayo, alam ni Noli na hindi rin kalaunan makapaglalakad din yon. Manong, nakakapagsalita na ang asawa ko. Maraming salamat talaga sa iyo, Manong Duming. Dahil kung di kayo napadpad sa lugar na ito, malamang hanggang ngayon, di pa rin gagaling itong asawa ko. Wika ng ama ni Umar. Mundo, kung sino man ang nagpapagaling sa kanya, walang iba kundi ang kataas-taasang kinilala nating Panginoon. Magtiwala kayo sa kanya, dahil kahit ilang bisis ko mang gamutin iyang asawa mo, kung hindi niya ako pinahintulutang pagalingin itong asawa mo, wala tayong magagawa. Sagot naman ni Manong Duming sa ama ni Umar. May pinainom ang ermitanyong langis doon sa ina ni Umar para tuluyan na yung gumaling sa lilipas na araw. At ito na ang araw ng San Juan. Hindi na rin sila nakatulog noon dahil ang ingay ng oras na yon. Nasa 3:00 na yata yon ng madaling araw at halos ang lahat ng mga kabitbahay nila Umar nagkakatayo ng mga baboy. Maging ang pamilya ni Umar, nagkakatay din yon ng mga baboy at mga baka sa labas ng bahay nila. Marami kasing tauhan ang ama ni Umar nang siyang gumagawa ng handaan sa kanilang fiesta. Gustuhin mang tumulong nila Noli at Manong Duming, subalit pinigilan sila ng ama ni Umar. Nawag na raw silang sasali sa gawain dahil marami naman daw silang mga tauhang mag-aasikaso. Makalipas ang ilang oras, nasa 7:00 na yon ng umaga, kitang-kita nilang 2 ang labas ng bahay nila Umar na napakaraming iniikot na lechon na mga baboy. Napakasaya ng pakiramdam ni Noli at ni Manong Duming dahil sa napaka-aligre ng baryo na yon. Habang yung nagluluto sa mga handa sa pista, panay din ang pagtatagay ng mga tuba ng siyang mga iniinom ng mga ito.
Sa hindi kalayuan ng bahay nila Umar, nakasipat din sila ng grupo ng mga kalalakihan na gumawa ng isang bakod para sa gagawing ruwida ng sabungan. Nasa ilalim yun ng malaking akasya nang siyang pinagmasdan lang nila Manong Duming at Nuli. Dahil nga pala kaibigan itong si Ermitanyong Duming, kaya't hindi kalaunan sa araw na yon, marami din silang nakilala o mga bagong kaibigan. Habang silang dalawa nagkakape sa isang kubo, si Umar naman abalang-abala sa pagpapakain ng mga manok kasama ang ilan nitong mga alalay. Maya-maya pa, nilapitan ni Nuli ang kanyang tandang na nakatali katabi sa manok nila Umar. Napalapit si Nuli dito nang marinig niyang magsalita ang isang alalay ni Umar. Umar, kala ko ba wala ka ng Bisayang manok? Ba't andito to? Bakit may nakahalo sa mga panlaban mong manok? Wika ng kaibigan ni Umar. Sumagot naman dito si Umar ng, "Huwag mong pakialaman yan, Tong. Kila Manong Duming yan. Panlaban nila yan mamaya." Paglapit ni Nuli sa kanyang manok, kaagad naman niya itong binuhat nang siyang ikinagulat ng isang alalay ni Umar. Nagwiwika ito sa kanya ng, "Sa'yo pala yan, buddy. Panlaban niyo rin ba yan mamaya?" Wika nito sa kanya na para bang hindi makapaniwala. Si Nuli naman, tumangulang naman sa lalaki na nagpahiwatig nga sa kanya ngayon. Bumalik siya sa kinaroroonan ni Manong Duming nang siyang sakto namang lumapit sa kanila ang ama ni Umar at nagwiwika yun ng, "O Noli, Manong Duming, okay lang ba kayo dyan? Parang tahimik niyong dalawa dyan ah." Okay lang naman kami dito, Mondo. Matanong kita, ganito ba talaga kasaya sa lugar nyo taon-taon? Tanong dito ni Manong Duming. "O Manong, taon-taon ganito kami sa amin bilang pagpapasalamat sa Panginoon at kay Santong Juan. O siya, maiwan ko muna kayo dyan. May asikasuhin muna ako. Kapag gusto nyong kumain, huwag kayong mahiyang lumapit sa malaking misa." Wika nito sa kanila. Nang pumatak na ang alas 10 ng umaga, nagsimula nang dumami ang mga tao doon sa may sabungan. Mga taga-ibang lugar pa ang iba dito na kaagad naman nilang nahalata dahil may mga motor yung mga dala. Nakahanda na rin ang mga pambato nila Umar nang siyang ready na para dalhin sa nagtatapata ng manok. Muli na namang masubukan nila Nuli ang bagsik ng birtud na yon. Maya-maya pa, tinawag sila nila Umar na tutungo na nga sila doon sa sabungan. Malapit lang kasi yon sa kanilang bahay. Kaagad namang kinuha ni Nuli ang kanya din nang siyang pinagtinginan siya sa mga kaibigan nila Umar na mga mananabong din. Habang naglalakad silang apat, papalapit sa sabungan, nagwika si Manong Duming kay Nuli ng, Ihuli lang natin yung sa atin, Nuli. Maghahanda lang ako. wika ng ermitanyo. Alas 11 pa lang ng umaga doon, dinagsa ng mga tao ang sabungan na yon na nanggaling pa sa ibang mga lugar. Nagsimula na rin ang mga sultada habang sila Umar naman kaagad yung nakahanap ng makalaban. Dalawa sa mga manok nito ay sabay-sabay na nilagyan ng tarik para mailaban kagad. Maya-maya pa, pumasok na sila Umar at ama nito doon sa ruwida dahil sila na ang kasunod, habang sila Manong Duming at Nuli nagpaiwan lang sa labas para doon lang manood. Hindi basta-basta ang labanan na yon dahil limpak-limpak na salapi kung makapagsugal ang ama ni Umar. Nakapwisto ang dalawang panig na handa nang magbibitaw sa mga manok. Habang nanonood silang dalawa, kitang-kita nila ang isang lalaki sa loob ng ruwida na naghagis ng asin, mga durog na bawang at isang uri na damo na pampatapang ng kabayo.
Yun ay ang kisol na isang uri ng damo na pangontra sa mga aswang. Napatawa pa noon si Nuli dahil sa ginawa ng lalaki, subalit sinaway siya ni Manong Duming. Huwag kang ganyan, Noli. Alam mo, dito sa sabungan, hindi lahat ng tao dito ay ordinaryo. Yung iba ay mga aswang na nanggaling din sa kabundukan. Wika ng ermitanyo. Maya-maya pa, nasipat nilang nilapag ng ama ni Umar ang manok nito nang siyang direktang sumugod sa kalaban. Nagpalita ng paluan ang dalawang manok na para bang walang ilaga ng atake. Maya-maya pa, doon nila nakitang nakayaka na lang ang kalaban. Subalit kila Umar naman, grabe din ang tama pero nanalo naman. Hanggang sa pumasok na ang pangalawang ilalaban nila Umar doon sa ruwida. Isa yung kulay pulang manok nila Umar na sana ilalaban yun sa derbe. Napakalaki ng katawan ng manok na yon na may saktong taas din. Nang inilapag sa lupa nila Umar ang manok na yon, animoy dadagit yun ng isang tandang. Nang makita ni Ermitanyong Duming ang kalaban, doon siya napasapo sa ulo dahil naramdaman niyang may agimat na karga ang kalaban sa manok at mga usal na nanggaling sa kaliwa na pagmamay-ari ng mga aswang. Mabagsik ang usal ng mga aswang kapag nailapat ito sa manok na ilalaban. Bago binitawan ng kalaban ang manok nito, pumadyak yun sa lupa, sabay turo sa manok nila Umar. Pagsalpukan ng dalawang manok, kitang-kitang nilang dalawa kung paano magwala ang manok nila Umar. Sa bawat sabayan ng dalawang manok, nagsisitanggalan ang balahibo ng kalaban, indikasyon na laging pasok ang palo nito. Subalit sa hindi malamang dahilan, nakailang bitaw na ang manok nila Umar ng nakakamatay na atake, subalit buhay pa rin ang kalaban. Maya-maya pa, nakatama ang kalaban sa likod ng manok nila Umar nang siyang hindi na nabunot. Ayun, pagbunot ng taga-karyo sa taring nakabaon, kasabay din ang pangingitim sa manok nila Umar. Pangalawang sagupaan, natalo ang panig nila Umar. Dali-dali yung lumabas ng sabungan nang siyang sinalubong nila Noli. Paglapit nilang dalawa, napawika ang ama ni Umar ng, "Napakaswerte naman ang manok na yon. Siya raw hindi man lang nagtamo ng sugat. Sa kabila ng nakailang ulit yung pinaluhod ng manok ko." Wika nitong may halong galit. Ganyan talaga ang sabong mundo. Minsan akalain mong nagwawagi ka na, pero sa huli hindi pa pala. Hayaan mo, baka sa sunod magawa mo ring manalo. Sagot ng ermitanyo. Manok iyon nila Tatang Tasyo. Pinahawak lang sa ibang mananabong din. Sabat pa dito ni Umar nang siyang biglang natigilan ang ama ni Umar. Walang hiyang Tasyo na yan. Sa lahat ba namang sabungirong iniwasan ko, yun pang nakaharap ko? Wika nitong may halong inis. Ayon sa ama ni Umar, sa tinagal-tagal nilang lumaban sa taong nagangalang Tasyo, ni isang bisis hindi pa nilang nagagawang manalo sa sabong dito. Ayon pa sa ama ni Umar, kaibigan niya yon dati, subalit bigla nila yung nilayuan. Nang mahuli ng ama ni Umar ang taong nagangalang Tasyo na nakatuwad sa manukan nila sa likod ng bahay. Hubot-hubad ang taong yon nang mahuli nila yung may itsura sa isang aso. Simula noon, nilayuan yun ng ama ni Umar nang siyang ikinagalit ng taong yun sa kanila. Simula noon, palagi na nila yung nakaengkwentro sa sabungan. Pero ni isang bisis, hindi yun nahuli nilang nagbibitaw yun ng manok sa ruwida. Nang marinig yun ni Manong Duming, alam niya sa kanyang sarili na isa nga yung aswang dahil sa sasabulag nitong ibinalot sa katawan ng taong iyon. Subalit ang hindi alam ng ama ni Umar, ang pangatlong laban nila
Ayon din ang taong si Tasyo ang makalaban nila. Maya-maya pa, may nakausap ang ama ni Umar na isang lalaking may katandaan din. Nag-aalak yun sa kanila na sila na lang daw ang lalabanan nila. Sa puntong ito, dito na nakikialam si Manong Duming nang muli niyang mararamdaman ang presensya ng taong si Tasyo na isang aswang na sabungero. Mundo, ayun ba ang makakalaban nyo? Tanong ni Manong Duming sa ama ni Umar. Sumagot naman dito ang ama ni Umar ng, "Oo, yun nga, Manong. Bakit ho, Manong?" Sagot nito na pabalik. Wala naman. Pwede bang ako na lang magkakabit ng tari sa manok nyo? Wika ni Manong Duming nang siyang nagdalawang isip naman ang ama ni Umar. Marunong ho ba kayo, Manong? Baka sasablay tayo dyan. Wika ng ama ni Umar. Nang sinabi yun ng ama ni Umar, tumawa lang naman dito ang ermitanyo habang sumasagot ng, Magtiwala ka lang, Mundo. Baka malay mo, siswertihin tayo sa laban na ito. dahil sa sinagot na ermitanyo, wala nang nagawa ang ama ni Umar kundi payagan ang matanda. Habang kinabitan ni Manong Duming ng tari ang manok, may dinukot ang matanda sa kanyang bulsa nang siyang hindi napansin nila Umar. Sa pagkakataon na ito, inilagay ni Manong Duming ang ginamit nilang kapiraso ng kahoy na parte sa nakuha niyang bertod ng bubuyog.